Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ako po, ano ba naman yan BBM? Pinayuhan ni BBM ang mga OFW sa Middle East na maghanap kayo ng safe na lugar. Ilan talaga mapayo ni BBM? Maghanap kayo ng safe place. Payo ni BBM sa mga Pinoy sa Middle East. Ha? O kayo dyan mga Pinoy sa Middle East, hindi pa kayo makuha ng gobyerno natin kasi nahihirapan din si BBM. Unlike sa ibang mga bansa, like US, ay kinukuha na nila yung mga expats nila. Yung iba sa Thailand, kinukuha na nila, may repatriation na sila. Pero sa Pilipinas, ang payo ni BBM, maghanap kayo ng safe place. Maghanap kayo ng safe place na hindi kayo matutugi. Hindi kayo madadamay sa mga bomba-bomba dyan. Kontrolin nyo yung sarili nyo, huwag kayong ma-stress, huwag kayong ma-depress kasi wala pang magawa si BBM. Nakakalungkot man isipin, yun lang muna ang kanyang ibibigay sa inyo. Maghanap kayo ng safe place. Yan ang payo ni BBM. Ito ha, pakinggan natin. Hindi. Ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Hanggang kailan po, Pangulong Bongbong, every now and then, may maririnig na pagbubomba o mga pasabog sa Middle East. Hanggang kailan sila magstay ng safe place? And if baka yung safe place nila, baka matuntun yan or magisa ng bomba. Ano ba ang plano mo? Di ba? Hindi naman every now and then safe place at natawag nating safe place. Di ba? Grabe naman si BBM. Ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Nako. So ito ang komento ng ating mga netizen. In short, kanya-kanya muna. Kulang na lang, bahala na kayo, basta kami patuloy. In short, bahala kayo dyan, basta kami tuloy-tuloy lang. Aba, ang husay, naisip mo yon, very good ka. Siyempre, alangan, delikado pumunta. Saan kaya yung safe place, Mr. President? Hanapan mo naman sila kung saan yung safe place, 'di ba? Na kung saan ay malayo talaga at hindi delikado. Yun ang hinahanap ng mga tao. Maghanap ng safe place. Meron ka bang sinasabi, Bongbong Marcos, sa safe place na pwede lahat ng mga OFW doon magtatago? Wala, 'di ba? President ba 'yan? Kanya-kanya muna kayo mga kababayan. Ayan muna ha, ingat na lang kayo sa kanya-kanya muna kayo. Walang plano. Yan yung pagmimitingan pa nila ng mga ilang araw, maghanap ng safe place para sa mga Pilipino. In short, madami 4 million na Filipino, tapos sabihan mo, maghanap kayo ng safe place na hindi kayo mabumumbahan o hindi kayo madadama sa tension. Talaga ba? Diba? In short, takbo hanggat may lupa, sabi ni Jos Bertuccio. Thank you sa advice, Mr. President. Sana ikaw na lang dito. Katulad ng mga maleta, nasa safe place. Parang sinabi mo rin na kaya nyo na yun na yan. Di ba? Di ba mga kabibig? Parang, sabi ng isang tarantado to. Parang, kami yung mga mga bagong hero ng Pilipinas, tapos sabihan mo lang kami na maghanap lang kayo ng safe place. Galing magdamag niyang pinag-isipan yan, ha? Kanya lang muna ang importante, mahalaga, may mga ipanapadala. Di ba? Ano ba talagang ibig sabihin mo, Mr. President, ng safe place? Bahala kayo dyan, basta kami patuloy lang. Ganda pagka-advise, hangat talaga ako sa inyo, tibay mo. Parang siya lang lagi maging playing safe. Di ba playing safe ng Pangulo? Di ba? Parang takot siya na magbigay ng magandang strategiya para ma-maintain na safe ang mga Pilipino. At kabibig, alam nyo, inamin ni BBM talaga na nahihirapan sa sitwasyon ngayon. Nahihirapan ito ngayon siya. Ito ha. Hindi yan. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika
ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. There are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, 3 fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by accident, by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam mo nyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin yung pagpalipad. So ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. So ito naman ang komento ni Lorraine Bading. Nag-report sa lahat ng hindi niya kayang gawin. Sosme, ang gustong marinig ng Pilipino ay ano ang kaya mong gawin para sa kanila. May mga imbahada tayo, di ba? Sus Lord, kailangan pang isubo sa kanya kung ano ang dapat gawin. Oh, sapul na sapul ah. Ang pinakamalaking problema ng Pilipinas ay siya mismo. Billion ang intelligence funds, pero laging walang alam. The worst and the weakest in the Philippine history. May tao pala talagang ganito. Sabi dito ni Mon Alsi, ma'am, di nakapagtataka, weak nga siya. Kung ganun lang naabot ang utak niya, lahat ng sinasabi niya nonsense, lahat mamamatay ang kanyang mga kababayan, lahat wala pa rin siyang gagawin. Nakakamiss si PRRD sa itong krisis. Nalala ko tuloy paano kaya kung sa kanya nangyari ang Marawi siege. Mauubos ang sundalo dahil kulang sa utak ang commander-in-chief, walang sustansya ang mga sinasabi. Oh. Sabi dito ng Izania, reporter ba to o presidente? Tell it to the Marines, we're safe here in Dubai. By land, UAE to the Philippines? Tawang-tawa si Rance Bernal. Kung gustuhin maraming di pwedeng paraan kaso walang malasakit. Sir, pwede po gamit ng barko papunta sa Pakistan, operation ang airspace nila. By land, papuntang Egypt or Oman, yung mga Chinese at Thailander, doon sila dumadaan by land. Oh. By land daw, Middle East to Philippines, tripping scarp. Ito pang sinasabi na, madaming komento ang mga netizen ha. In short, dyan na lang kayo, bahala kayo. Ang kinatatakutan mo ay hindi nyo ma-impeach si VP Sara at mas naging busy pa kayo sa impeachment kaysa ilikas ang mga kababayan natin malapit sa gera. The true quality of a leader is tested in times of crisis. Listening to this president is simply unbelievable. For me, Duterte remains the best. The one who genuinely cared and truly stood up for us OFWs. So, dami pa sinasabi, wala naman palang maitulong, so maghintay na lang ng news kung ilan ang nasawi. Yun mga kabibiga, yun ang komento ng ating mga netizen na hindi nagustuhan ang sinasabi ng Pangulo na punta lang kayo sa safe na lugar. Parang sinasabi ng Pangulo, bahala na kayo dyan, basta maghanap lang kayo ng safe na lugar. May mga imbahada naman tayo sa Pilipinas, sa Middle East, ano pang gagawin nila? Magbigay sa direktiba ang Pangulo na itong gagawin nyo, ikontakin nyo ang lahat ng OFW, maghanap kayo ng safe na lugar sa mga OFW, or mamigay kayo ng something na to comfort this OFW na mga na-stress na ngayon, na-depress na sa mga pangyayari. Yung ganun kapipig ba? Pero hindi. Sabihin niya kayo, wala. Ito isang malaking problema. Wala pa kaming naisip na paraan para sa mga OFW na gustong umalis at
bumalik sa Pilipinas, wala pa talaga. Kung by air, delikado, baka matamaan kayo. By land, posible yan. Pero at the moment, please stay safe. Hanap kayo ng lugar na safe. Yun lang, kabibig. Ganun lang kasimple si Pangulong Bongbong Marcos mag-advise sa ating mga OFW ngayon na tensyonado na sa mga pangyayari. Well, yung iba na malayo, baka pwede, sabihin mo, find a safe place. Pero yung mga malapit lang sa mga binumbahan, natural, tension na ngayon. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila or may matatanggap ba sila ng tulong galing sa gobyerno. So yun lang kabibig ang ating lislibak-libak for the ano sa palagay niyo? Okay lang ba itong pinayo ni Pangulong Bongbong Marcos na maghanap kayo ng safe place? Basta safe lang kayo. Sabi ng iba, parang sinabi mo lang BBM na bahala kayo dyan, basta maghanap kayo ng safe place. Save your life, mga ganun kabibig. Yun lang po, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time. Lurky si BMI.